any question. The Senate is under attack. Unprecedented. Mga idol, mga kababayan, magandang araw sa lahat. Talaga namang napakainit yung balita ngayon. Ito ay itong araw na to, merong press conference si bagong Senate President na si Alan Cayetano. Ito, ikukwento niya itong mga nangyari kagabi, itong nagkakaputukan, kung bakit nagkaganyan, bakit itong taga-NBI, medyo critical talaga ang sitwasyon kasi nakakatakot. Ngayon, panoorin muna natin, pakinggan natin itong salaysay ni Alan Cayetano, Senador Alan Cayetano. Let's go. Nung Monday na meron law enforcers na makikipaghabulan sa isang senador. Unprecedented yan. That never happened in the Philippines. Secondly, taking away coup d'etats, di ba? First time then, in my view, na may ganun armed attack. And hindi sila tumakbo, They were somehow holding their ground. All of you were here, di ba? So there's a speculation na gobyerno yun, there's speculation, may nagsasabi, kami daw ni Bato nagplano, or kanina tinanong nyo, legitimate question yung tanong nyo, diversionary. If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he's tired, etc. I respected that. Sec. John Vic respected that. But kagabi, bumaba pa si Senator Bato. Bumaba pa siya para magpakita That was the last time I saw him. Go ahead. Ito mga idol, yung nangyari kasi sa loob ng Senado ay medyo grabe. Hindi naman yung putok na isa, dalawa lang. Grabe, sunod-sunod talaga. Talagang mababahala ka ngayon. Ang nakapagtataka, ganon kalakas ang loob ng tao na yun. Grabe. Di ba? Ngayon, kaya sila, itong mga senador na naiwan doon, alam naman natin, bago nung panahon na nangyari ng putukan, tinawagan agad nila itong si Matibag, itong direktor. Ngayon nga, medyo hindi maganda yung usapan nila. At nandun din si Pia, itong kapatid ni Alan, Senator Alan, at sila Amy, at saka ito si Villar. Nandun sila sa loob ng kwarto. Talaga namang nakakatakot. Hindi mo alam kung sino yung namumutok, hindi mo kilala bakit hindi ka safe, nasa loob ka na Senado. Ganon kalala na ngayon. Ngayon, ini-explain lang ni Senator Alan dyan, yung side nila, baka isipin ng ibang tao na nagkukunwari at gumagawa sila ng eksena. Yun. Ituloy natin. Pero SB doon, sa binasa niyo po, inamin po ng asawa ni Senator Bato na he used that commotion, yung nangyari, para makalabas ng siya. I will not interpret because sabi niya baka. Because he did not escape during, after. But ang sabi din kasi nung asawa niya, after niya nakita na someone will go so far as lusubing a Senate just to get him, that's why he did it. Kasi if I was in his shoes, I will escape when it's least expected. But again, mali yung word na escape because there's no warrant Diba? There's no warrant. So, he's free to go. For example, Ito, mga idol, kasi kaninang madaling araw, I think alas 3, alas 4 yata ng madaling araw, may kumakalat na balita na dyan na nga si Senator Bato sa Senado, wala na. Wala na siya dyan sa Senado. I think kasabay niya si Robin Padilla pag-alis dyan. Kaya sabi niya, wala namang warrant to pares, wala namang papel na warrant, free siyang umalis. Ganun yun. Pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede kang umalis. It happened kay June Lozada. He slept on my couch on the 5th floor, and then nung sinabi, doon na lang siya sa mga madre, and then sinabi, doon na lang siya sa Lasal Green Hills, lumipat siya doon. Kung walang warrant, bakit siya nagtago dito sa Senate? Bakit siya... Because hinabol siya ng mga NBI na walang warrant. So, I'm not saying as a fact walang warrant. I'm saying they did not present the warrant to us. And I'm waiting for it. They did not give us. If they gave me the warrant, my advice could have been different. So same. Kayo nag-seek sanctuary dito. Sabi niyo, sir, media kami, inaaresto kami,
Wala namang warrant. I talked to the police. Ano, ba't nyo hinahabol? Wala, sir. Or may warrant. Nasaan ang warrant? Wala. Sabihin ko, dito muna kayo sa Senate. Oh. 3 days later, wala pa rin yung warrant. Sabihin mo, boss, gusto ko nang umuwi. Umuwi ka na. Diba? So that's the reality. Is it the best? I want him to attend each and every session. I want him to be. Kasi nga, mga idol, di ba, pagkadating ni Bato, nagstay pa siya ng ilang araw dyan eh. Until now, itong araw na to, wala naman talagang warrant na pinakita na lumabas o ni-present na pinakita sa kay Alan Cayetano, kay bagong Senate President. Kaya pre, si Bato talaga umalis. Siguro kung meron siyang warrant na pinakita, pero ano yung daladalang warrant na dalandala ni Trillanes na galing sa ICC? Ngayon, yun ang question ko dyan. Ano yung, pwede ba yung, yun ang ipakita, di ba? Or dadaan pa talaga sa korte? Yan ba? Hindi natin alam eh. Pero, di ba? Kasi may kumakalat nga na si Trillanes, may dala-dala siya nung ICC warrant daw, papel. O. Pero yung NBI, wala silang dalang ganun. Iba pa si Trillanes, di ba? Siya pang may di ba? Magtataka ka. Parang piskal. Siya pa yung may dala ng Tuloy natin. There, I told him last night, Sen Bato, sana you can attend the impeachment. It's his constitutional duty. Last follow-up then. SP, do you still consider it as an attack when you mentioned kahit marami rin pa rin kanila, una pong nagpaputok ng warning shot yung POSAA, hindi yung sabi ng Okay. Kung tututukan kita ng baril, papasukin ko bahay mo na may baril ako. Nag-warning shot ka, pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. Correct. No, I know it's your job to ask a question. Yun ang nakakatakot, mga idol. Kaya nga nagtago lang sila sa loob ng kwarto, pinatay nilang ilaw. Kasi hindi mo kilala eh. Hindi mo alam kung sino to. Ba't nasa loob ng Senado? Sa loob ng ba't di mo alam kung pulis, civilian, di ba? Ganun yun. Kaya, ang niya, the Senate is under attack. Nagbigay siya lang ng example sa sarili niya doon sa reporter na nagtanong. Ganun yun. Kaya si Alan talaga, kaya kabahado ka doon sa mga sitwasyon na yun. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Correct. Please naman. Diba? Nasa loob ka ng Yeah. Senado. What do you think happens when there's no democracy? Who's the first casualty? The media. Wala nang media kapag wala. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo, baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment, nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo. You know my history. I've been in government since 1992. Do you have any history of doing that? O sa Taguig, have we done anything like that ever? First No, time. so, excuse me, I mean, I'm not taking offense at the question, but, if you have any doubt, you're doubting our democracy, you're not doubting my statements. First time kasi itong nangyari, mga idol, sa history na sa loob ng Senado. Ganon. Grabe ka. Talagang maano ka eh. Kung anong nangyayari sa bansa natin. Ganito na ba ang Pilipinas? Ito yung sinasabi ni, ganito na ba kalala ang nangyayari sa atin? Ganon yun. Kaya itong ngayon, yung sitwasyon kasi kahapon, alam naman natin na tumawag sila sa NBI director, ito si Attorney Melvin Matibag. Ngayon, merong panayam si Attorney Melvin, mga idol. Panoorin natin to. Tara, let's go. Ito ay kuha ng SMNI, di ba? Meron siyang ngayon lang, 4 hours ago. Panoorin natin. Kita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pubutuing. Wait lang, mga idol ha. ang niya magsalita, di ba? Kasi lawyer ito eh. Ang galang.
Pero nakita ko nung nasa labas siya ng Senado, nung kaharap niya yung mga taong bayan, talaga namang nabubuisit siya dun. Na ano, "Sino ka?" Huli niya, parang gano'n, Ngayon panoorin natin yung salaysay niya dito kasi, dinidepensahan niya nila yung side nila, itong mga grupo ng mga bata niya, itong NBI na wala talaga silang ginawa. Kaya panoorin muna natin, pakinggan natin. Senator Ivy Marcos. Sir, sinabi po ni Senator Amy, according daw po sa NBI agents na nakausap nila, na inutusan daw po sila ni President Bongbong Marcos directly at personally to arrest Senator Bato at all costs. Sino po, at kahit sino pa po ang mamatay, kahit sino pa ang madali, basta pasukin po si Bato, ngayon din, end of quote. Wait mga idol Kasi naman, NBI, tapos nasa loob ka ng Senado, tapos ganun ka tawag yan, lakas ng loob, yung tao na yun. Pati sila, kita nyo naman nung bago tong nangyari itong putukan dyan, isang araw pang nakalipas, di ba, parang pilit nilang pasukin itong Senado. Ito sila Matibag kasi nandun nga si Bato. Tapos hindi sila pinapapasok. Tapos meron mga sergeant at arms na inano nila. Parang inaresto ba sila o parang pinadapa. Tapos ngayon, nagkakaproblema sila kasi nga nagbigay na ng ano ng Senado, pati itong mga sergeant at arms na bawal na talaga papasukin kahit sino yung bahay nila, itong Senado. Kaya gigil na gigil, marami ng balita na hindi talaga sila nakapasok. Pero hindi natin alam kasi ganun ang nangyari. Wala tayong katibayan na bakit may NBI o anuman kung sino ba nakapasok diyan nagkakaputukan. Ngayon, nagkaroon ng panayam ito ngayon si Matibag. Kasi balita-balita na merong nahulit, may nadakip na, may nilabas na ng taga-pulisya itong larawan. Ito, nagkaroon siya ng panayam ngayon sa SMNI. Ngayon, kailangan niyang magpaliwanag. Tuloy natin. Would you like to comment? Opo, una-una po, sino po kaya yung NBI agent na kausap niya? Yan. Kasi kung nagre-refer po siya dun sa nahuli na driver, hindi po NBI agent yun, ano po. At pangalawa po, Yung tinutukoy niya ngayon, si PBBM, kung sino daw yung tinutukoy niya na inutusan na arestuhin si Bato. Sa case ni Matibag, wala daw silang utos galing kay Pangulo. Kaya tinutukoy niya, sino yun? mas importante, wala pong naging ganong utos si Pangulo. Sa totoo po, ang utos po ni Pangulo, through Secretary Eric Bida, wala tayong gagawing pag-aresto Kung o ano. Hindi walang ibang nag-utos, bakit nandun kayo? Di ba? Imposible naman kung wala nag-utos sa kanila Matibag, porket nung panahon si Bato, di ba, anong purpose nila? Ba't nila nandun? May kaso ba si Bato? Meron bang reklamo sa kanya itong sa ICC? Ba't di nila sinabmit, di ba? Kaya nga tinatanong ni Cayetano, wala namang pinakita sa akin na warrant. Kaya wala, di sila nakapasok. Mga pagpasok sa Senado po, sapagkat inirerespeto nga po natin ang prosesong nangyayari po sa Korte Suprema. Katunayan po, yung pong aking strict instruction sa mga NBI po na ipinadala. Ito siguro mga idol. Kasi meron din subpina ito si Bato Pero wala yun. Tingin ko hindi dahil doon. Talagang may nag-utos sa kanila. Punta kayo doon. Manggulo kayo. Kaya nagkakagulo tuloy. Ganun yun. Na po sa GSIS na kahit makita si Senator Bato, just monitor at tingnan po kung ano mangyayari. Wala pong pang-aresto. Kaya hindi ko po alam kung saan po nanggagaling ang ating pagbutuing Senator Ivy Marcos. Ano po? And in another video po na pinost niya, she mentioned na sinabi daw ng NBI agent na ang utos daw ay galing kay NBI Organized and Transnational Crime Division's Chief Attorney Jerome Bomediano po sa kanilang operations po. Pala. Well, unang-una po, si Jerome Villano is, yan po, I can confirm na he is a member of the Bureau.
Pero wala nga po siya ron sa operation, birthday po niya ng anak kahapon. At kami po, ang buong NBI family, nandoon po lang kami sa katabi ng opisina namin, na kami po nagkakaroon po ng planning, catch-up plan po, mula po kahapon hanggang bukas po ng Biyernes. Kaya mabuti po siguro si Senator Ivy po, tanungin natin at ipakita po ang ebidensya kung saan po nanggaling. Kami naman po sa Bureau, bukas po kami sa investigasyon at katunayan, sinabi ko nga po kay General Natates, yung mga identify po na ating pong ahente na pumasok sa GSIS, ay amin pong isusumite sa isang malayang investigasyon po ng Philippine National Police po. Last question on my part, ma'am. This morning po, Kung totoo talaga yung sinabi ni Amy, pwede niya ipakita talaga kung ano. Kasi kung meron naman talaga silang koordinasyon, itong mga NBI, galing yung kay Jerome na yun, wala namang ibang ano dyan kung walang nag-utos di ba? Meron mag-utos sa kanila. Kaya nga sila nandyan di ba? Ngayon, kung magkaiba-iba man sila ng mga salaysay, hindi sila nagkaka-coordinate bawat isa, problema nila yun. Ganun lang yun. Hindi naman basta-basta naman maglalabas ng ano. Ibig sabihin, nagsisinungaling si Amy kumpara sa kanya. Ganun yun. Pero tingin ko, hindi naman nagsisinungaling si Amy. Alam mo naman si Amy, alam niya yung nangyayari sa kapatid niya. Ay, nako po. Ganito na talagang nangyayari ngayon kasi di mo na alam kung sino talaga ang totoo nagsasabi. Kaya kung sino talaga. Pero ang nangyayari, totoo talaga na ito sila matibag, nandun sila. Nandun sila nung panahon nun. Pero nung panahon ng putukan, hindi natin alam. Kasi lately, yung mga nakarang gabi lang, nandun sila sa gate, diba? Hindi sila nakapasok. Pinakita naman talaga na hindi sila nakapasok. Pero bakit meron nagputukan sa loob? Yun. Kaya mahirap katang isip kung ano yung mga nangyayari. Kailangan mayroon tayong tamang ebidensya kung ano talagang nangyari sa loob. At saka makita yung tao na yun, yung nagpapaputok, para mabigyan ng statement kung ano talagang rason kung bakit siya nandyan at bakit siya nagpapaputok. Diba? nag-post po si Senator Amy ng letter addressed to the President and sinabi niya dito that in view of the serious allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge the following officials to be temporarily relieved from their Wait lang, mga duties idol, pause pending muna natin. Kasi ngayon, yung panahon na nagkaroon na ng putukan, siyempre, tayong mga Pilipino, nagtataka tayo bakit wala tayong update sa taas kay Pangulo. Mga ilang oras lang yata, night, nagkaroon kagad ng mayroon na agad na lumabas na salaysay. Nagbigay ng salaysay si Pangulo. Kaya ipunta tayo kay Pangulo, mga idol. Panoorin natin tong sinabi ni Pangulong BBM. Ano talaga ang nangyari, pakinggan lang natin bago tayo mag-react. Tara. Ito ay kuha ng kahapon ng gabi. Nagbigay kaagad siya ng statement tungkol sa mga nangyari sa loob ng Senado, itong putukan. Kung sino talaga. Diba? Kasi presidente ka ng Pilipinas, dapat aware ka dyan. Senado yan. Diba? Kaya pakinggan natin ang kanyang salaysay. Magandang gabi po, mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Noong 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una kong nabalitaan na naputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla ng DILG. Kaya pala nandun si John Vic nung panahon na nagkakaputukan na kasi dumating ang mga niya di ba may mga Marines na rin pumasok. May mga kapulisan pang nadagdag. Maya-maya nasettle na kasi dumating na rin to si John Vic, kaya pala tinawagan pala niya. O, tuloy natin. Yun ang sabi niya. Totoo naman talagang nandun si John Vic, mga idol. Ewan ko lang. Parang At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI.
at tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, Yeah. kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya ba't namin gagawin yun? Kaya masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme doon, dalawang klase. Yung PNP, police, na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado, para mag-crowd control, para mag-secure ang Senado. Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado, tiga dun sila. Ang trabaho din nila is secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo na kasibilyan at may hawak na mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At Kung wala palang kung wala siyang instruction, bakit nandun yung taga-NBI si Matibag? Di ba? Anong ginagawa niya dun? Dahil sa Di ba? Kung wala siyang instruction na bigay, bakit nandun? Malinaw na malinaw yung sinabi niya. I-rewind natin. Wait lang. Oh, yan. Balikan natin mga idol. kahit na kanino na hulihin si Oh, i-rewind pa natin saglit. Oh, medyo alanganin. doon sila talaga, doon sila nagjo-duty. At isa pa ay Yan. nais kong maibida sa inyong lahat, wala Ibida. pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Oh, malinaw na malinaw. Wala pong instruction na kahit kanino na hulihin si Bato. Oh, walang instruction kahit kanino na hulihin si Bato. Bakit nandun ka, Matibag? Oy, ano ba to? Naguluhan ako Tuloy nga natin, pakinggan muna natin bago tayo mag-react. At ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. Pinaalis At pala niya. ayun po, ay Naguluhan nais ako kong lalo. mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula Kasi ng mga gulo? idol, yung nangyari talaga doon sa Senado, hindi to parang yung parang nagpapaputok lang na warning. Parang ganun ang dating Talagang ikaw, kakabahan ka na doon pag nandun ka sa loob ng Senado. Mayroon namang video na kumakalat, di ba? Pag marinig mo yung putukan, talagang hindi lang isang putok Parang rumisbak pa yung isa, tapos nagpalitan ng putok. Parang ganun ang nangyayaring doon. Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. At masasabi ko lang at para hindi po mag-alala ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado.
Hindi po natin alam kung sino yon na sumubok na pumasok at saka dahil doon ay nagkaputukan. Aalamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Nako. Kung Maraming- kung sa salaysay niya, kung hindi ang may ano, hindi na pala safe ang Senado pag ganun mga idol. Kasi nakakatakot. Hindi mo alam. Baka pag nakatalikod ka, kunwari si Bato, o baka bigla na lang anuhin dyan. Kasi hindi mo kilala eh. Di ba? Nasa loob ng Senado, eh yung mga taga-Senado, ano lang yan? Andyan, media, Sergeant at Arms, Police, o ano, sino pa, militar. Kadalasan dyan, sila kayo-kayo lang, mga senador, o kayo-kayo lang nakakapasok dyan. Eh, naku po, pag ganyan, hindi na safe sa loob ng Senado. Kailangan, bawat labas-pasok ng tao, naka-on record na yan, lahat. Kasi hirap. Ngayon, kasi balita ngayon, wala na si Bato, ay yun, okay na yun. Baka gusto lang nilang bumawi sa Duterte. Kasi ang Duterte talaga ang pakay nila. Kasi yan lahat ay patungkol sa pagka-presidente. Malapit ng eleksyon, alam naman natin yan na mainit ang Duterte, itong mga taga-suporta, taong bayan pa rin ang magluluklok kung sino ang Di ba may nilabas na balita ay video ngayon si Inday Sara patungkol sa nangyari dyan. Itong charter change daw mangyari. Sabi niya kasi itong admin ngayon mukhang wala yatang plano na hindi na to bababa. Ganun ang sabi ni Inday Sara. Kaya hindi natin abangan na lang natin itong mga idol. Kasi ang hirap. Ang hirap ng sitwasyon. Ang hirap ng... Kasi bawat galaw nila ay patungkol talaga sa Duterte. Baka nga sa Duterte nila isisi yan. Ganon yun. Kasi alam mo naman, nakita mo lang yung katulad nung kay Franco. O nahuli. Dapat ang issue nun ay patungkol kay Tamba. Nangikil. Tapos hanggang napunta sa usapin kay Pangulo kasi magka-close. Ngayon, pinakita ni Claire na bakit si Duterte? Duterte na naman. Kasi ito mga idol, laro ng politika. Kasi ang kalaban ng mga Duterte ay hindi lang mga pula. Pati itong nagkukulay pink, puti at dilaw. Alam natin lahat yan itong mga oligarko. Yan ang pinakamatinding kontra ng mga Duterte. Hindi lang itong mga politiko, pati mga bilyonaryo dyan, mga negosyante dyan na hindi nagbabayad ng tama kasi alam nila, pag bumalik ang mga Duterte, maraming magiging matino. Kahit nga yung mga ordinaryong tao, kita nyo? Tayo, kahit yung grabe yung mga nakawan dyan sa kalsada, pag Duterte talagang matino. Ngayon, sabihin nyo, nagkalat na yung video dyan sa social media na talagang kahit saan na lang aakyatin na nila yung hindi alam ng driver, inakyat na yung cargo niya sa likod. Pag ang Duterte, pag walang mangyayari ganun, yung sa lansangan, walang mangyayari. Ganon ang mangyayari mga idol. Hindi lang masa ang natatakot sa mga Duterte. Lalong-lalo na ang mga negosyante at mga mayayamang tao dyan sa loob. Ganon yun. Alam natin lahat yan. Kasi ang Duterte ay masa, gusto nila ay maayos para sa bayan, may malasakit, pantay-pantay ang lahat. Ganon yun. Alam natin, kaya nga gumanda ang natin pakiramdam nung dumating ang Duterte. Kaya pala. Kaya pala dalhin ang Pilipinas pag Duterte. Kasi ilang dumaang presidente, walang nangyari. Dumating sila, naramdaman. Yun nga lang, mahirap ang magiging presidente. Kaya talagang ang bayan, mamamayang Pilipino, ang priority mo. Kita mo nangyari sa Duterte. Hospital, libre ang mga ganito, daming nagawang infrastructure. Di ba? Dumating ang Duterte, nagkaroon tayo ng subway. Hindi man natuloy ngayon, tayo natin sa 2028. Di ba? Ganun lang yun. Kaya I hope
maging maayos na lahat. Wala naman si Bato dyan sa Senado. Ibalik natin ang Duterte. Mga Duterte, solid. Ibalik natin. Ipaglaban natin si Inday. Yan ay allegation lang. Yung impeachment niya, yung mga confidential fund. Wala yan. Hindi nga umubra yung 125 million. Tapos ginawa na naman ng istorya ngayon. Billion na naman daw. O, di ba? Larong politiko lang talaga. Kaya I hope mag-ingat na lahat dyan sa Senado, mga kababayan natin, mga taga-suporta ng mga Duterte, mga DDS. Mag-ingat kayo dyan. Huwag tayo maging marahas. Kagaya noon kahapon, kagabi, yung kay Senate President dating Tito Soto, huwag naman ganun. Kasi hindi lang tayo ang masasaktan, pati ang pangalang Duterte. Okay? Kaya maraming salamat. Mag-ingat kayong lahat. At thank you sa mga nag-follow at nag-subscribe. And goodbye. Mag-ingat mga idol. See you and bye-bye.